what's up? Welcome back dito sa ating Child Eats Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong mga kumpanya ng Diskaya mga kababayan o ito pong mismong pamilya Diskaya, no? Nakakarma na po ata mga kababayan. No, dahil ito na po, no, ata ang kanilang katapusan, no, dahil no sasampahan na po sila ng kaso, no, netong si DPWH Secretary Dizon mga kababayan, dahil po no diyan sa mga maanomalyang flood control projects mga kababayan. Hindi lang po basta maanomalya mga kababayan, dahil no meron pa akong isang ipapakita sa inyo mamaya na kung saan no ang mga proyekto po ng kumpanya ng pamilya Diskaya mga kababayan ay puro palpak at puro sablay mga kababayan, no? Milyon-milyon ang ginastos mga kababayan, pero makikita nating walang kakwenta-kwenta yung mga proyekto nila. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so ito yan mga kababayan at ating ipapakita sa inyo itong balita na to, no? Na kung saan 3 pang kontraktor ang kakasuhan sa ombudsman mga kababayan. Pero bukod po dyan, no, 2 po ata dito sa kumpanya na to, no, pagmamay-ari na naman o pagmamay-ari pa rin ng mga Diskaya mga kababayan. Antibay, di ba? Parang sa lahat na lang ng flood control projects makikita natin, no, ang pangalan o ang kumpanya ng mga Diskaya. Talagang ganyan po sila na mayagpag mga kababayan, di ba? At sabi nga, no, kailan sila nagumpisa? 2016. Nag-umpisang makapasok, no, at magkamal ng limpak-limpak na mga proyekto mga kababayan at bilyon-bilyong kaya milyong-milyong halaga ng mga proyekto, no, diyan po sa DPWH mga kababayan. Grabe so ito, panoorin natin itong balita na to. Tuloy ang crackdown. 3 pang kontraktor ang nakatakdang kasuhan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Ombudsman. 3 pang kontraktor ang kakasuhan mga kababayan. No, at asahan natin na mas marami pang mga kontraktor, no, ng DPWH ang susunod na mga makakasuhan pa rito. No? Dahil po, grabe talaga ang kanilang mga ginawa sa mga proyekto, no, ng ating bayan. No, diyan sa mga flood control na yan, na imbis makatulong, lalo pang nakasama. Di ba? Imbis makatulong, wala pong naitulong. Kaugnay pa rin ang flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Nakatakdang bumalik sa ombudsman sa susunod na linggo si DPWH Secretary Vince Dizon para opisyal na sampahan ng reklamo ang SunWest Incorporated, St. Timothy Construction Corporation at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Andiyan na naman yung St. Timothy mga babayan. Sangkot umano ang 3 kumpanya sa mga maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Pagmamayari ng mga Diskaya ang St. Timothy at Elite General. Di ba? Diskaya na naman mga babayan. Pero talagang makikita natin sa kahit saang sulok ng ating bansa, buong Pilipinas na ata, no, merong kumpanya ng mga Diskaya, no, ang gumagawa sa mga flood control projects na to. Kaya hindi rin ako magtataka kung maraming kinakabahan ngayon. No, hindi tayo magtataka kung maraming kakabahan. No, dahil nga parang nakasentro ang lahat, no, dito sa mga Diskaya na to mga babayan, no? Alam nyo, sa totoo lang, hindi talaga kayo makakakuha ng ganyang karaming proyekto, no, kung walang mga SOP yan mga kababayan. Honestly, sa totoo lang. Tapos
Imagine ninyo yung mga trabaho na ginagawa nila. Gumuguho. No? Paano maaprubahan yan? Paano silang nakakakuha ng paulit-ulit na proyekto kung yung mga project na ginagawa nila ay gumuguho, mga babayan, at the same time, mga substandard? Mamaya, malalaman ninyo. No, tuloy natin to. Pagmamayari naman ng isang Aderma Alcazar ang SunWest. Pero matatandaan na una nang nalink ang kumpanya kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kasi sa mga dokumento ng Securities mainit din po, no? Ito nga si Congressman na Zaldico. and Exchange Commission, si Co at ang kanyang mga kapatid, ang founders ng SunWest. Kasi tinuturo no, na itong mga SOP daw po, no, 25 to 30% ata, mga babayan, ay napupunta dito kay Zaldico. No, at sinasabi nga na napupunta kay Representative Zaldico at saka kay House Speaker daw. Mga babayan, yung ganong kalaking SOP. Well, wala pa naman napapatunayan, no? Pero idinadawit sila ng pamilya Diskaya, no, dito po sa malawakang flood control scandal na to. 'Di ba? Ang ipapag natin unang kaso, yung substandard na project na pinag ni Governor Dunor. Tatlo po ang contractor doon. 7 packages po ata yun sa aking pagkakaalam, no? 5 package ay SunWest ang contractor. At isang package ay St. Timothy at isang package ay Elite. Ayon kay Secretary Dizon, may ilang mga proyekto sa Mindoro. May mga package pa no? Para kang bumili ng ng package A, ito kotse ganito. May libreng payong. Package B, may libreng tsinelas o sapatos. Na hindi dumaan sa tamang proseso tulad ng pagkuha ng building permit. Kaya bukod sa paglilinis ng hanay ng DPWH, maglalabas na rin daw sila ng isang department order na magre-require ng coordination kasama ang lokal na pamahalaan kung saan balak ilagay ang infra project. Galabas tayo ng department order in the next few days requiring acceptance of the local governments ng mga proyektong ginagawa sa jurisdiction nila. Alam nyo, para sa akin, no, dapat may coordination to ng DPWH at saka DILG. No, yung Interior and Local Government. No, yung coordination nga kasi sa mga municipal, 'di ba, sa mga bayan-bayan, no, yung mga proyekto na 'yan. Dapat may mga acceptance din sa kanila. 'Di ba? At merong isang committee lang o isang departamento lang ang for approval, mga babayan. Dapat, no, kasi para ma-centralize. Kagaya nito, no, ang daming itinuturo 'Di ba? Ganito, ganyan na inaprubahan ng project engineer, 'di ba? At least ito, kung isa lang yung mag-a-approve diyan, isa lang yung mag-i-inspect diyan sa mga proyekto na 'yan, mga babayan, centralize yung sisisihin. 'Di ba? Lahat sila na nandun sa department na 'yon. 'Di ba? At kung magkakaroon man ng korupsyon, yung isang department lang na 'yon, no, ang madadali. 'Di ba? Kesa naman yung ganito, sisisihin nila yung project engineer, 'di ba? Sisisihin nila yung district engineer, 'di ba? Lahat, ang daming dinadaanan 'di ba? Dapat isa na lang para isa lang yung sisisihin. Hindi na pwedeng maulit. Unang-una, illegal yung ginawa sa Mindoro. Hindi ka pwede magpatayo ng kahit na government project pa yan, kung wala kang building permit. Inanunsyo rin ni Secretary Dizon ngayong araw na sibak na sa pwesto sina former Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sinisimulan na rin daw ang proseso ng dismissal para sa iba pang opisyales na sangkot umano sa flood control scandal. Pagdating sa contractors, blacklisted na ang Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Ongoing naman ang blacklisting process para sa lahat ng Diskaya-linked firms. Yan ang the best dyan. Yan ang the best dyan. Ang problema, no, dapat i-monitor, no, itong mga Diskaya na to, mga babayan. Kasi sigurado, malamang sa malamang,
No, mag-a-apply lang yan ang mga bagong construction firm. Siyempre, malulugi sila. Ang laki ng malulugi sa kanila. Paano sila babawi? Siyempre, sa ganun pa rin. So, mauulit pa rin yung proseso. Mga babayan. No? Hanggat hindi makukulong siguro tong mga to, hindi matitigil yan. No? Kailangan talaga may masampulan. Mga babayan. No? Hanggat walang nasasampulan, hindi titigil yung mga yan. Para sa agenda, Ayan dapat talaga may masampulan mga babayan. Kasi hanggat walang naipapakulong, hindi titigil yung mga yan. No? Hindi hihinto yan. Patuloy lang yan. Kumbaga parang ni-reboot mo lang. No, parang computer lang yan. Pinatay mo tapos ni-restart mo lang. Ganun lang yun. O eto mga babayan yung sinasabi ko. Ang masaklap na ito mga babayan, no, sa mismong baluarte pa, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Ilocos Norte, mga babayan. No, 32 flood control project diyan po sa Nueva Era, no, Ilocos Norte. At ang malupit na ito, 5 kumpanya ng mga diskaya, no, ang naghati-hati. Sa diskaya na naman. Grabe, no? Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit wala pang 1 taon. Imagine, wala pang 1 taon, sira na kagad yung mga proyekto. Diba? Alam nyo, flood control project yan. No? May feasibility study yan, mga babayan. No? Bilang engineer, alam ko yan. No, flood control, no, yung mga walls na yan na ginagamit, yung mga pang flood control, mga babayan. No, tawag nga na iba dyan, dike. No, may mga tinatawag na dike sila dyan, di ba? No, may mga tinatawag na riprap, mga babayan. No, pero ito, makikita natin, no, ito mga flood control projects na to. No, puro substandard. No, ito, mapanoorin nyo dito sa balita na to. Paano natin nasabing substandard yung mga trabaho nila dito? Tutok live, si Rafi Tiba. Rafi. Emil, nandito nga ako sa isa sa mga nasirang flood control project na konektado sa mga diskaya dito sa Ilocos Norte. Ilang buwan pala daw ito ng rumagasa at dumaan dito at nasira ito ng bagyong Egay. Ang kapuna-puna ay magkakadikit at halos pare-pareho ang presyo ng mga proyekto rito. Yan na naman. Pare-pareho na naman yung project at dikit-dikit na naman. Hindi ba pwedeng isang project yan? No, na isang contractor na dire-diretso yung trabaho nila, mga babayan. Hindi ba po pwedeng gano'n na lang? Kaysa yung hati-hatiin mo siya, di ba? Sa iba't ibang contractor. Tapos yung contractor, iisa lang pala may-ari. Di ba? Pwede naman siguro gano'n. Kasi ang hirap no? Isang proyekto, no? 10 kilometro, kamo na lang, no? Maghahati-hati sila. O, kung sabi natin, 3 yung naghati-hati ron, o 4, o ganyan, 4 yung naghati-hati sa 10 kilometro. Every 2.5 kilometers, mga babayan, no? Iba yung contractor, tapos iisa lang pala yung may-ari, tapos iisa lang yung halaga ng project. Bakit hindi nilang pag-isahin yan? Bakit kailangan hati-hatiin pa yan? Sa 3.5 kilometro lang na bahagi ng Bongo River sa Nueva Era, Ilocos Norte, 15 flood control projects na agad ang pinondohan mula 2022 hanggang 2023. 15 sa loob ng 1 taon, 15 project. Hindi. Ang kabuuang presyo, 1.16 billion pesos. 1.16 billion pesos. Pero tignan nyo kung ano yung nagawa sa 1.16 billion pesos, mga babayan. Malaking halaga yan, ha? 3 kumpanya ang naka-corner sa mga proyekto batay sa datos na sinuri ng GMA Integrated News Research. Naka-corner ng 15 proyekto sa 3.5 kilometer lang na bahagi ng Bongo River. Imagine ninyo 15 project sa 3.5 kilometers lang. 3 pa yung contractor.
Sinasabi natin mga babayan, di ba 3.5 kilometers lang yan. No, hindi ganun kahaba yan. Bakit kailangan ng 3 kontraktor dyan? Mula sa sumbong sa Pangulo.ph website, yan ang Alpha and Omega General Contractor, St. Gerard Construction at St. Timothy Construction Corporation. Puro diskaya na naman to. Mga kumpanyang pag-aari o konektado sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Siyam sa mga proyekto nila sa Bongo River, pare-parehong mahigit 96 million pesos. 96 million pesos mga babayan ha. No? Pero tignan niyo yung gawa, wasak agad. Sira agad mga babayan. No, 96 million na yan. Marami dito sira na. Bahagi ito ng milyong-milyong pisong flood control project ng DPWH dito sa Bongo River, sa Nueva Eira, na wala pang 3 taon ay nasira na ng mga dumaang baha. Na-audit naman daw ng COA at napatunayang eto nga, nagawa ang proyekto. Na-audit ng COA, oo, nakita. No, okay, so tapos na. Ang tanong, pasok ba sa standard? Yun yung alamin natin ngayon. Pero kung pasok ba ito sa specification, hindi pa masagot ng mga otoridad. Kailangan pa ba sagutin? Kitang-kita na hindi pasok. Diba? Maliit lang sirang bahagi ng river wall na ito. Pero sa kabilang pampang, washed out ang malaking bahagi ng halos bagong gawa at konkretong river wall. Wala pang 1 taon mula nang matapos ang proyekto, sinira na ito ng bagyong Egay. Malakas kasi yung tubig. Yun na nga, mga babayan. Sinasabi dito ng residente, malakas ang tubig, mga babayan. Okay, so para saan ba yung flood control? No? Pang isang timbang tubig lang ba yan? Hindi. No, sinasabi natin dito, kaya nga may flood control mga kababayan, expect nyo na, no, na malaking volume ng tubig ang dadaan dyan. No? So, kung malaking volume ng tubig ang dadaan dyan, dapat may certain design po yan. Okay? So, hindi basta-basta nilagyan mo lang ng pader dyan, okay na yan. Hindi ganun, mga babayan. No? Hindi kasi, hindi kasi 1 timbang tubig lang yung dadaan dyan. O 1 drum na tubig. Diba? Malaking volume ng tubig ang dadaan dyan at pag may malaking volume ng tubig, may pressure yan. No, bukod doon sa pressure niyan, mga babayan, no, yung pagragasapan yan. No, so may mga impact pa yan, mga babayan. Diba? So eto, ano nangyari? Nangangailangan ito. Nilapitan namin ang bahagi ng river wall na sinira ng rumagasang tubig. Parang ito yung dugtungan ng lumang river wall tsaka yung bago. Pero yung ilalim nito talaga puro bato na. Actually, hindi puro bato na. Puro bato talaga ang nilagay. No, kasi kung titignan niyo yung structure nito, mga babayan, hindi dapat ganyan. Okay? Hindi dapat ganyan. Dapat yan buhos, mga babayan. No? Hindi ganyan na puro bato. No? Parang ano siya parang itinayo lang itong mga bato na to. Yung nakikita natin kadalasan na ginagawa. No? Doon sa mga riprap, nilalagay yung mga bato, nilalagay ng simento, tapos tatapalan nila. Ano tibay niyan, mga kababayan? Walang tibay yan. Kasi sa sobrang nipis ng semento niyan, no, pagka yan ay nadali dito sa ilalim, no, yung ilalim ng walling na yan, mga kababayan, na supposedly haharang siya doon sa mga tubig, no, pag nasira na yung ilalim niyan, tuloy-tuloy na yan, wasak talaga yan. Kumbaga nawawash out yung ilalim. No? Doon sa ilalim mag-uumpisa yan masisira talaga yan. At kung yan naman matamaan ng mga, let's say, ng mga malalaking tipak ng bato dyan, na pag umaagos, mga babayan, sa nipis ng simento na yan, sisirain talaga yan. At pagka yan ay nasira, tuloy-tuloy na talaga yan. Wala Oh. Kapansin-pansin sa bahaging ito ng nasirang dike, may 1 piraso lang na bakal yung makikita. At yung kapal ng semento sa ibabaw nito, ilang pulgada lang ang ilalim nito. Isang pirasong bakal na anipis pa. Diba? So, parang wala atang horizontal bars to. Dapat to every, let's say, every 15 or every 20 centimeter, mga babayan, may mga horizontal bars pa yan. Bukod po dyan, nasa parang nakaikot na yan. Yung parang stirrups na malaki na yan, mga babayan. No, bukod dyan, meron pa mga horizontal yan.
No, yung mga vertical niya, horizontal. Tapos kung makikita ninyo, yung buhos, hindi ko alam, ang buhos yan, o baka purong simento lang yan, mga babayan eh. No, yung hinalong simento buhangin lang. No, yung parang tipong pampalitada lang. Walang graba. No, hindi siya buhos. 'Di ba? Parang tinakpan lang, nagplastering lang sila ng ganyang klaseng bato. So yan na yung milyong halaga, mga babayan. Grabe, no? Puro bato na. Pero hindi lang sa Bongo River may proyekto ang mga kumpanya ng mga diskaya. Katunayan, sa 36 na flood control project sa Nueva Era, 32 ang pinaghati-hatian ng 5 kumpanyang konektado sa mga diskaya. 16 sa proyektong ito noong 2022 hanggang 2023, pare-parehong nasa mahigit 48 million pesos ang halaga. 2 naman ang eksaktong 79,130,000 ang presyo. Sa kabuuan, 1.96 billion pesos ang proyektong nakuha ng mga diskaya sa Nueva Era para sa taong 2022 at 2023. Sinubukan namin kunin ang panig ng kampo ng mga diskaya, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Wala, hindi nasasagot yung mga yan, mga babae. Diyan natin makikita kung paano magtrabaho, no, itong mga diskaya na to, mga babayan, no. Ngayon sasabihin nila na wala na silang kinikita. Ngayon talagang wala na kayong kikitain. No, dahil pag yan ay ipinaayos sa inyo ng gobyerno at kailangan pumasok sa standard, wala, mamumulubi na talaga kayo. No? Makukulong pa kayo. Ito na, mga babayan, no? Ano masasabi po ninyo sa mga balita na to? I-comment po sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.